Samantala, isa po sa pinagkukunan naman ng malinis na tubig sa Metro Manila ang Lamesa Watershed sa Quezon City. Ang natitirang gubatan sa Kamaynilaan ay destinasyon na rin po ng ilang bikers. Balitang hatid ni Mark Zambrano. Urban jungle ang malimit na itawag sa Quezon City. Pero sa gitna ng ingay, nakabibingi ang katahimikan sa kagubatang ito sa lungsod. Ang Lamesa Watershed, na dati ay nakakalbo na, tila tinubuan ng pag-asa. Nung pumasok kami rito ay ang term ng mga experts sa Lamesa Watershed ay totally disturbed. So pag sinabi mong totally disturbed, halos wala nang punong malalaki na nabubuhay sa watershed. 1999 nang simulang isa ilalim ang watershed sa reforestation. Galing pa sa mga bundok ng Sierra Madre at makiling ang mga punla. Yung mga exotic species, kaya hindi tayo nagtanim ng mga exotic species dahil sabi ng mga expert, hindi daw siya suited sa watershed. Pag mataas na siya, malaki yung crown niya, madali rin siya tumumba dahil doon sa root system niya ay mababaw. Inaalagaan sa nursery ang mga tanim at hinihintay na maging kasing taba ng lapis ang mga tangkay bago itinatanim sa kagubatan. Pwede nang itanim sa i-outplant doon sa field. Matapos ang 16 na taon, 1,500 hectares na ang natamnan ng mahigit 765,000 na mga bagong species ng puno. Itinuturong itong isa sa pinakamatagumpay na reforestation project sa buong Pilipinas. Ngayon, ang kaisa-isang nature park sa Kamaynilaan, paborito na ring destinasyon ng ilang bikers. Maliban sa mga bisikleta, hindi na pinapayagang makapasok dito ang mga sasakyan para mabawasan ang carbon emission. Pero hindi lahat ay masaya. May 300 kasing pamilyang napaalis sa watershed. Dapat naman sana, alam naman ng mga taga-Nawasan na nagtrabaho rin naman kami dyan sa loob. Kahit papaano naman sana, tinulungan niya kami na magkaroon kami na kahit na saan lugar na kami dadalhin yung magandang paglalagyan. Wala naman sinabi sa amin. Paliwanag ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na siyang ahensya ng gobyernong namamahala sa watershed. Binigyan naman daw nila ng tig 18,000 pesos ang bawat pamilya sa ilalim ng Balik Probinsya program ng gobyerno. Ang kaso, lahat sila ay nagsiksikan din sa tabi ng Eco Park at tila nakadagdag pa raw sa congestion sa syudad. At the end, sila ang may alpha listing. Because yung alpha, it could be affected ako ngayon ng project ng local government unit. But in the next round, affected naman ako ng project ng DPWH o ng MWSS. There should be a more comprehensive study on the whole of, in fact, the whole of Metro Manila. Because even those affected by Undoy, until now, they don't have a relocation site. Emosyonal daw si Dave sa tuwing makikita ang mga punong kanilang itinanim. Dito na rin niya ibinuhos ang kanyang buhay. Kaya klaro ang kanyang pananaw sa usapin at yun ay mapangalagaan at mapagyabong pa ang kagubatan. Mark Zambrano, GMA News.